What's up? Nandito naman tayo sa bagong episode natin. Ang title is Home Alone. Pero bago ang lahat, today po is February 14, 2025. Happy Valentine sa lahat. And also, wedding anniversary pa namin ng misis ko. Happy anniversary. And 9 years na po kami. Thank you, Lord. Yay! And also, kung saan man kayo sa mundo ngayon, stay in love. Yun! Anyway, yung title natin ngayon is Home Alone. Alam niyo naman yung movie na Home Alone, no? Every Christmas, pinapalabas. Kahit ngayon, pwede mo yan, ma-stream. So, di ba yung bata na iwan sa bahay? Tapos may mga goons na pumupunta. So, anyway, yung movie na yun, 1990 pa yun eh. Matagal na yun. So, iba na yung ngayon. Yung batas ngayon, syempre 2025 na tayo ngayon. So, for 35 years? Fast forward, 35 years. So, dahil nasa woke era na tayo, alam niyo yung woke, yung gising na era, namulat na yung mga lahat ng tao ngayon dahil sa social media. So, nandyan na rin yung mga batas, pinapairal, mahigpit na batas, kahit saan sa mundo, meron na yata ngayon ng mga ganyan eh. So, dito sa Amerika, ilang taon ba dapat pwedeng maiwan ang bata? Okay, ito pong topic natin nito ay para sa lahat ng mga may mga bata, ha? Regardless kung anong status mo sa Amerika, mapatourist ka man, immigrant ka dito, or kahit wala kang papel, pag nandito ka sa Amerika, ang batas na ito ay applicable po sa lahat. Okay, pag nandito sa Amerika. Dahil federal system ito, kanya-kanya pong batas every state kung ano ang legal age na pwedeng iiwan yung bata na mag-isa sa bahay. Okay? So, meron akong listahan dito. Well, nakita nyo naman sa di ba? Nakita nyo na sa unang part ng video na to. Pinakita ko sa inyo. Ilan lang yung na state na na merong age or legal age to be left yung nakalagay or minimum age guideline. So, sa state namin dito sa Tennessee, according to the state guidelines is dapat daw 10 years old ang bata na pwede mong iiwan dito sa state namin Tennessee. Whereas sa Illinois naman, kung saan yung Chicago ba, yung Chicago City. Sa Illinois, yung state niya is Illinois. Sa kanila naman doon is 14 years old. So iba yung so dapat 14 years old ang bata na pwedeng iiwan mag-isa. So, iba-iba po yan per state. Ang pinakabata na nakita ko sa listahan is Kansas, State of Kansas, and then Nebraska, which is 6 years old. 6 years old, pwede nang iwan mag-isa. So, kung ikaw ay nasa Nebraska or Kansas na state, pwede mo nang iwan yung anak mo mag-isa at the age of 6 years old. Kung ikaw naman ay nandito sa Tennessee, kahit saang part ng Tennessee, basta yung state is Tennessee, 10 years old po ako, may anak ako, so kailangan pang 10 years old ko siyang, kailangan ba siya maging 10 years old bago ko siya iwan sa bahay, mag-isa. Kasi hindi pwedeng, baka ano pang mangyari. Kasi ngayon nga, dahil woke era na, naglipanan na yung mga Karen. Alam niyo yung Karen na term na, yan sumikat yan ng pandemic. Yung babae kasi pangalan niya Karen. Pero hindi naman lahat ng Karen na pangalan, Pero ito po ay naging term na ibig sabihin is pakialamera, kumbaga. So, marami pong mga pakialamero at pakialamera dito sa Amerika at tatawagan po nila kaagad yung mga authority, 911 service, Lalo na pag nalaman nila, mga pakialamera nga, para mga mga mosang ba? Lagi kayong nakikita na may bata, tapos paglabas nyo, kayo lang mag-asawa, wala nang bata, ayun, natawag na yun ng mga ng mga services, mga child services, ganyan. Mayroon pong child services dito, na mga ganyan, police. O ipapa-welfare check yung bahay nyo, kung may bata ba na iwan, wala, ganyan. So, mag-ingat po kayo dito sa Amerika. So, mas mabuti nang alam nyo yung state guidelines nyo. So, pag nandito kayo sa Amerika, kahit tourist kayo, i-search nyo, or bago kayo pumunta sa Amerika, i-search nyo muna kung anong state, kung saan kayo pupunta, tapos, i-search nyo yung age na requirement, okay? Nandyan na yung Karen. Tapos alam naman natin na na minsan, kahit ako, malapit lang yung basurahan namin, pwede ako magtapon doon, yung dumpster namin. Hindi ko pwedeng iwan talaga yung mga anak ko. Kasi nga, aside sa
hindi yung edad nila is di pa qualified na pwede iwan. Delikado rin kasi may hagdanan kami. So, God forbid, no? Baka kahit may gate yan, hindi natin alam kung anong gagawin nila. Baka umakyat yun, tumalon sa ano. Kasi pag ganyan ko kasi, God forbid lang na may nangyari sa mga bata. Syempre, ang responsible po, yung adult na nasa bahay, which is either ang parent or sino ba ang nasa bahay dyan, no, na ano. So, ikaw po magiging responsible. Ikaw po makukulong kung ano man mangyari sa bata, di ba? Depende sa case by case din naman yan. Depende sa grabe ng nangyari. Pero God forbid, sana walang mangyari. Ganyan talaga kahigpit dito. Ingat-ingat lang po tayo kung nasaan man kayo sa state ngayon. And also, ano po yung sabi ko? Alam ko, meron na kayo dito mga more than 20 years. Sabihin nyo sa akin, nagmamarunong naman ako or hindi ginagawa nyo to for many years, walang nangyari sa inyo. Ang masasabi ko lang is mabuti po na walang nangyari sa inyo masama. Yun lang po masasabi ko. Kudos sa inyo kung ginagawa nyo yan na iniwan nyo yung mga bata kahit wala pa sa tamang edad. Well, praise the Lord at walang nangyaring masama. Kasi po, pag naabutan po kayo ng ganyan, pag may nangyaring masama sa mga bata, guaranteed po talagang pag-iimbestigahan kayo. Yan po ang magiging may consequences po. Yun ang masasabi ko. Ako naman nag-iingat lang po ako. Dapat law-abiding citizen nga dito sa Amerika kasi mahigpit sila dito talagang mahigpit sila pagdating sa batas, no? So anyway, yun lang po masasabi ko. Enjoy your day. Today is Valentine's Day. Mag-date kayo. And sana mag-heart-heart yung mga mata nyo. Stay in love sa mga single. Wag kayong maging hopeless. May pag-ibig pa rin. Love yourself, okay? Sa mga katulad kong may asawa, mahal natin yung mga asawa natin, Mahalin natin. Wag na yung wag kayong mag-best friend ng mga opposite gender. Alam niyo na. Pag yung misis nyo may best friend na lalaki, iwasan nyo na yan. Or mga mister nyo na may best friend na babae, iwasan nyo na yan, I-cut nyo na. Cut your ties. Kasi delikado yan. Kasi pag opposite attracts Kahit anong mangyari, opposite talaga. Alam niyo na yung issue, hindi ko nasasabihin. So yun lang, Home Alone, i-search nyo sa every state, may website yan. Sa amin, tn.gov, tennessee.gov, ganyan. Sa inyo, kung saan ka man na state, i-search nyo lang kung ano ang minimum age guidelines na pwedeng iwan ang mga bata. Okay? Sana po ay makatulong ang video na to at kita-kita tayo sa next episode. Adios!